ako nag-aalala kasi wala naman akong tinatago o wala naman akong nililihim or hindi naman ako nahihiya. Malayo pa lamang ay agad nang mapapako ang tingin mo sa bahay na ito. Sa subdivision ito ng puro konkreto ang mga bahay, bukod langit dito ang isang bahay na gawa sa salamin. Mula sa 13 taong pag-aartista at sa iba pang negosyo, ni Mon Confiado, minubog ang bahay na yan sa salamin. Ipinatayo, 2 taon na ang nakakaraan. Itinuri niya ito isang kayamanan sapagkat buhay katuparan ng kanyang pangarap. Gusto ko yung maraming salamin para medyo kakaiba ng konti. Nung una nga, medyo mas marami pang salamin ng konsepto nito. Binawasan lang nung architect ko dahil medyo sobra na. Baka naman isang araw mag-collapse na lang bigla. Actually, yung paggawa ng glass house sa architecture dito sa Philippines, maganda kasi kita mo yung agad yung scenery. But another thing, it's very expensive. Kasi siyempre, mahal ang glass dito, not like in the other countries. Ang buong struktura nito ay gawa sa pitong hagdan ng salamin. Mula sa harapan ng bahay, ito ang tradisyonal na likuran hanggang sa mga gamit sa loob ng bahay. Puro salamin. Actually, ang gamit sa kusina, salamin pa rin. Kaya naman, bawal ang Hindi ako nag-aalala kasi wala naman akong tinatago o wala naman akong nililihim or hindi naman ako nahihiya. Parang sabi ko nga, personality ko siguro yun eh. Parang in a way, parang natutuwa pa nga ako eh na nakikita ako ng tao at nakikita nila na kung ano yung ginagawa ko. Kung bahay na yan sa salamin sa Makati ay bukas na ito. Paano nga ba mamuhay na napapaligiran ng nagilakihan at nagmamahalang salamin? Sa totoo lang, maganda. Pero nasisilip ang lahat ng ginagawa mo kasi nasa tabi ng lalakanye. Ngayon, sa potensya ng bilyet naman tayo. Hulaan ninyo kung ano pa rin ang nakita ninyo doon. Iyon na nga! Isa pa rin napakalaking bahay na yari sa salamin. Pero nakatirik sa ibabaw ng bundok. Alam niyo ba kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na ito ay walang iba kundi si Ginoong Roberto Ramirez, isang profesor sa University Baguio. Tuloy kayo sa aking glass house. Kinuha niya ang ideyang ito mula sa isang magazine sa ibang bansa. Ito ang kanyang isinagpapalagay paggawa noong 1999. Ang saliming kulay berde ang ginamit ni Roberto sa paggawa ng bahay. At biruin niyo, may 2 bugada ang luha ng bawat salamin. Kaya, umabot sa 2.5 milyon pesos na naman ang gastos sa pagpapagawa nito. That maybe it's my nature na kahit na gaano kaluho yung laman ng bahay, no, decorated like a cake, I'm not comfortable. Whereas pag nakikita ko ang langit sa loob, mga puno, mga birds, that's when I feel like at home. Pangarap ng bahay ni Bert, ang bahay ni Leon. Pagamat malapit sa pagpupunta ng ikaw ang pinigil sa kanya. Kaya wala ito para kay Bert. Ang halaga na magpay siya malaya at magpapagawa sa iba. Architect ako for the first time in my retirement years. Yung design mo, para sa'yo, na itayo mo. When I planned this house, it's really, hindi ako nambobola na dito na ako mamatay.